Amen. Magandang hapon po sa lahat at salamat sa Panginoon for His goodness upon us. Naway naging masarap ang panahon ng pananalangin and may God continue to bless the prayers of His people. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon muli sa panalangin. Lord, bless your word as we ponder upon it. Maraming salamat sapagkat may opportunity kami, Panginoon, na ito po ay aming pag-aralan. Salamat for the blessing sapagkat kayo po ang kumakatagpo sa inyong mga anak sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming buhay at marahil iba-iba man ang aming nararanasan, and yet you are the one who is constant in our lives. Salamat dahil patuloy ang inyong katapatan sa amin. And so how we pray, O Lord, that you would continue to work in the lives of each one. Alam niyo po kung paano kami tunay na kakatagpuin at sa inyong pagkilos kami nagtitiwala, Panginoon, that you would continue to supply all of our needs and continue to encourage us through your word. We bless your name and be thou exalted in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa 1 Chronicles chapter 28, ito po yung ating pag-aaralan. Ito po yung tagpo kung saan si Haring David ay sinisimulan niya ng bigyan ng instruction ng kanyang anak na si Solomon kung paano itatayo ang temple. At kung mapapansin niyo po dyan, in verse number 1, he first assembled at Jerusalem all the leaders of Israel. Now, may dalawang benefits akong nakikita bakit yung mga leaders of Israel ang kanyang kinatagpo. First of all, ito yung mga lalaki na maaaring pwedeng magbigay ng suporta sa bagong hari. Remember, these are leaders, so they were quite influential. So, sila yung magbibigay ng support to the new king just like as they supported David. And secondly, sila rin yung makakapag-influence sa iba pang mga tao. Remember, sa laki ng bansang Israel, milyon-milyon sila, hindi sila po pwedeng ando doon sa iisang lugar at the same time. So, these key men will be the ones to actually probably ipapasa nila yung mensaheng kanilang narinig and they would also be able to challenge the people. Dito makikita natin yung pagiging organized ni King David. At dito rin, sana makita natin gaano kahalaga ang tamang pagtatayo. In verses 2 to 8, inirelay niya sa kanila ang inilagay ng Diyos sa kanyang puso kung paano natatandaan niyo at the beginning, gusto niya na ipagpatayo ang Panginoon ng tahanan dahil nga nakita niya yung bahay niya maganda habang ang sabi niya bakit ang Panginoon nasa tolda lang, especially the tabernacle na ginagamit nila at that time. Pero nung inilagay ng Panginoon, sinabi din niya na hindi yun ang layunin ng Diyos para sa kanya. So he was faithful in conveying the words of God to these people. Now dito natin makikita, as I've entitled this message, the importance of building properly. We'll be focusing on verses 9 to 10. At ito na yung habilin ni Haring David sa kanyang anak na si Solomon. Hindi ba alam naman natin kapag naghahabilin, lalo na kung ito na yung mga huling sandali o marahil may isang gagawing napakahalagang tungkulin, dapat pakinggan. Sapagat marahil napakaraming magagandang instructions na pwedeng matutunan. And so it is in these two verses. Babasahin ko po from verses 9 to 10 of our passage in 1 Chronicles chapter 28. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee, but if thou forsake him, he will cast thee off forever. Take heed now, for the Lord hath chosen thee to build an house for the sanctuary. Be strong and do it. Again, the importance of building properly. Sa unang-unang bahagi pa lang ng mensahe ito, makikita nyo agad yung intimate or personal message ni David sa kanyang anak na si Solomon. Siyempre, sapagkat hindi na ito iba sa kanya. It's his own flesh and blood, anak niya mismo. Kaya yung damdamin niya, ibinubuhos niya dito sa napakahalagang pagkakataong ito. At parang naiisip ko tuloy,
Probably that's how the Apostle Paul felt habang binibigyan niya ng instruction yung kanyang son in the faith, Timothy. Ano ang kanyang dapat gawin? Remember in 2 Timothy 2:2, sabi niya, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Di ba? Bilang ama sa pananampalataya, yun ang kanyang panalangin para sa kanyang anak na si Timothy. So, ibig sabihin, bawat magulang, or marahil kahit hindi physically magulang, pero ang mga nakakatandang Kristiyano, dapat ito yung desire natin for the younger generation. Diba? Panalangin natin, sila rin ay magkaroon ng kalakasan sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang isa sa pinakamahalaga na pwede nating ipanalangin para sa ating mga anak. Again, sa instruction na ito na King David, ano yung legacy o bagay na gusto niyang iwanan sa kanyang anak? May at least 5 things tayong makikita dito. First of all, know God personally. Kilalanin mo ang Diyos ng personal. Saan natin makukuha? First part of verse 9. Know thou the God of thy father. Alam naman natin, ang utos ng Diyos, unang-una, especially for the nation of Israel, mga magulang ang unang umibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ituturo sa mga anak. Pero it's one thing for parents to know God, it's another thing for their children or child to know the Lord. Magkaibang bagay yun. Okay? Sapagat ang Diyos kumakatagpo ng personal. And you will notice, this is David's concern sapagat sa kanya, totoong Diyos eh. He was called as a man after God's own heart. Pero ibang usapin na, pagdating sa susunod na hari, who is Solomon, ano kaya ang kanyang ugnayan sa Diyos? Nasa kamay na ngayon ni Solomon ang pamumuno at nasa kanya na rin kung talagang hahanapin niya ang Diyos ng buong puso at magiging personal ang kanyang pagkakilala sa Diyos. And siguro hindi masama na paalalahanan tayo ng mga magulang or even as older generation, namimiss natin to bilang mga magulang. Masarap kung tayo merong matamis na pakikipag-ulayaw sa Diyos, malapit na relasyon sa Kanya. That's very, very good because yun ang gusto ng Panginoon. But have you ever thought, kumusta na yung anak ko? Ano na bang nangyayari sa Kanya? Diba? Naisip ba natin yun? Or okay lang, kahit anong Kanyang ginagawa, papabayaan ko na siya, nasa edad na siya. It should not be. Hindi tumitigil yung pagiging magulang natin. Again, these words can be an encouragement to them pag narinig nila ito at sinabi nating kilalanin mo ang Diyos. Maganda yan. But again, is it true to us? At ibig sabihin ba tinuruan natin sila sa Diyos for so many years? Yun ang implication nun Nung sinasabi ni David, kilalanin mo ang Diyos, ibig sabihin siya mismo, kilala niya ang Diyos at itinuro niya sino ang Diyos at ang pananampalatayang meron siya. Magiging hollow yung words, kilalanin mo ang Diyos, pero wala ka namang ginawa para turuan sila. That's where we miss the point. Ano ba pinakamahalaga sa buhay natin? Maging successful sila sa career nila or makilala nila ang Diyos ng personal. Pwede naman pareho. Pero alam natin, the foundation of a truly blessed life is to have this true relationship with God. Maraming parents na miss yan. And so they are already contented. Maganda na buhay ng anak nila. Pero naisip ba nila, malapit pa ba siya sa Diyos? O hindi na? Alam ba nila kapag siya nanlalamig sa Panginoon o hindi? Alam ba nila kung mas madalas inaantok siya sa pakikinig ng salita ng Diyos o they don't even care? Doon pumapasok yung ating responsibility as parents. Kaya ganun kalagay know thou the God of thy father. Kilala kasi ni David ang Diyos at hindi siya mayang sabihin, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Tayo na masasabi natin yan? Or mahiya tayo pag sinabi natin, anak, sumunod ka sa Diyos. Tayo ba sumusunod? Anak, magbasa ka ng Biblia at maging matapat ka sa Kanya. Tayo ba ganoon? Remember the reminder in Ephesians chapter 6, verse 4.
And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kung tayo mga magulang, lalo sa mga ama, how common and natural it is to be provoked. Mga bata yan, lumalaki kahit nga minsan nasa edad na, and yet something can happen para tayo, magpantingan-tingan natin, umikli ang pisa at magalit. Pero kung gano'n daw ka-natural yun, wag yun ang maging pattern. Pero yung pagpapalaki sa kanila sa turo at paghihikayat ng Panginoon, that should be more natural to us than to be simply angry. Diba? Or to provoke them to be angry to us. Of course, hindi exempted ang mothers, bagamat sinabing ye fathers, magulang eh. So ang mga nanay, hanggat may pagkakataon, gawin din. Of course, dahil mainly tagapagturo rin ng nanay, pero bakit tatay binabanggit? Alam naman natin, the head of the household is the father. At ine-expect ang mga tatay may enough time for the family to see their welfare. Di ba? Na-secure natin ang kanilang magandang future, but how about their souls? Yun eh. Ang hirap kapag yung tatay ang nawalan ng pangunguna sa spiritual matters. But then, that should be now the prayer of the wife. Sana i-raise up ng Panginoon at gisingin muli. Sabi ko nga sa aming discipleship group last Sunday, yung meeting namin, na marami tayong responsibilities as fathers to provide for our families, to give them a good, di ba, yung kailangan nila, hopefully, i-prepare sila for the future. But our main task is to bring them to the knowledge of the Lord. At kapag dun tayo nag-fail, then we have failed in all others. Naiintindihan ba natin gaano kahalaga yon para sa atin? Okay? Now, bagamat mayroon tayong malaking bahagi, at sila rin may malaking bahagi, lalo na kung malaki na sila, may sarili na silang kaisipan. But again, we must remember, everything must come from God. Yung pagtitiwala natin sa Diyos, kahit na anong turo natin, at hindi kumikilos ang Diyos, panalangin natin, because yun naman ang gusto ng Diyos, kumilos sa buhay ng kanyang mga anak. Panalangin natin, bigyan silang bagong puso. Jeremiah 24:7, and I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. I will give them an heart to know me. Kaya pag nagkaroon ka ng puso na gusto mong makilala ang Diyos, galing sa Diyos yan. Take advantage of that. Huwag mo nang sayangin. And based on our observation, hindi lahat nagkakaroon ng ganitong puso to desire to know God. Tayo lang eh. Do we truly desire to know God? Pag wala, edi ask Him, Lord, I need you. Help me. Give me this heart that I may know you. Ganun kalaga, no? First, know God personally. Second, serve God sincerely. Sabi dun sa second part of verse 9, and serve Him with a perfect heart and a willing mind. This is a natural result of the first. Dahil pagkatapos makilala ng isang tao ang Diyos, ang susunod na gusto niya, and of course, it's a continuous process, susunod niyang gustuin ay ibigay at ibalik ang kanyang buhay sa Diyos dahil galing ito sa Diyos eh. Hindi niya gustong gamitin ang buhay niya ng walang kabuluhan lang. And one way is to be able to serve this great God with all that He or with all that she has. Lahat-lahat ng meron siya. Kaya sabi niya doon, serve Him with a perfect heart and a with willing mind. Saan pa ba naman natin gagamitin yung buhay natin kung hindi para sa Diyos? At pag hindi ganyan ang puso natin, what do you expect our children would feel? Kanila yung buhay nila. And they can use it however they want. Kasi ganun ang magulang eh. Pero pag nagsimula sa magulang, nawa i-bless ng Panginoon, maipapasa din natin yung ganung damdamin. Hindi akin ito, Panginoon, sa inyo to, and use me in whatever way possible. Saan may ganun tayong puso? Colossians 3:23 reminds us, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Bagamat hindi masama na magkaroon ng magandang patotoo
Because as Christians, we are supposed to be the light of the world. Pero hindi unang-una para sa tao yan. Unang-una para sa Diyos. Knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance. Hindi nasasayang yung gawa natin kung para sa Panginoon, siya ang magagantimpala. For ye serve the Lord Christ. And I think that makes all the difference. Who are we serving? Are we serving ourselves? Are we serving other people? Are we serving an institution? Or are we truly serving the Lord Jesus Christ? He makes all the difference. Kaya nung sinabi niya, serve Him with a perfect heart. Yung perfect doon is the Hebrew shalem, which means whole or sound, undivided, hindi hati. It is supposed to be an undivided allegiance, buong buo para sa Panginoon. Kaya prayer din ni David, Psalm 86, unite my heart to fear thy name. Madaling lumis yung puso natin. One moment, you are excited for God, naging abala ka, biglang nawala yung zeal. At doon ka na natuon sa ibang bagay. It should be undivided. Pangalawa, willing mind. Gusto mo. Hindi ka pinipilit. Masaya ka at malaya ka at iyon ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Masasabi mo ang paglilingkod kasi sabi ng nanay ko o tatay ko, pumunta ako sa church. You're just doing it dahil sabi ng iba or you're expected to be here. Are you doing it with a willing mind? Tingnan nyo, no, bakit napakababaw ng Christianity sa panahon natin? Because this is not a reality in the lives of so many professing Christians. Maglilingkod na lang sa Diyos, hindi pa buong puso, kalakalahati. O basta may tirang panahon, o lakas. Ang layo, di ba? Especially compared to the first century Christians. At makikita nyo, again, susunod lamang yung paglilingkod pagkatapos mong makilala ang Diyos for Christians only. At yun na nakakalungkot. Maraming tao gustong-gustong maglingkod sa Panginoon, ayaw namang kumilala sa Diyos. Ayaw tiyakin kung sila ay lingkod ng Panginoon. They want to be a part of something, pero yung bang kanilang paglilingkod, tinatanggap ng Diyos, are all empty. Yung iba naman, yes, they say they are Christians, ayaw namang maglingkod. Ano pang gagawin mo sa buhay mo? Sabi ni G. Campbell Morgan, to know God is to serve Him. All failure in service is the result of loss of vision of God, misapprehension of Him due to some distance from Him. Totoo yun. Pag ang nagsasabing Kristiyano, hindi naglilingkod ng totoo sa Diyos, may kulang sa kanyang pagtanaw. Hindi niya nakikita ang Diyos sa kanyang kalakhan. O may hindi siya nauunawaan sa gusto ng Panginoon. Merong gap. So know God personally, serve God sincerely, and thirdly, seek Him constantly. Sabi sa third part nung verse 9, if thou seek Him, He will be found of thee. What a great promise. Yun mismo ang plano ng Diyos. Sa tunay na humanap sa Kanya, siguradong masusumpungan siya. Walang humanap sa Diyos na nagsabing, ginawa ko na lahat, ayaw ng Diyos eh. Walang ganun. Kapag lumapit ka, hindi ka niya itataboy. So nangangulugan yung mga nagsasabing, gusto ko na maging Kristiyano, wala pa, hindi pa, hinahanap mo ba siya talaga? Diba? Minsan dumating lang sa buhay na stir up ng konti, pero mas madalas ayaw. Nasaan doon ang paghahanap? Paalala ng Deuteronomy 4:29, but if from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. Again, it requires a person na binago ng Diyos para hanapin ng Diyos ng buong puso. At kapag ganun ang naghahanap, siguradong masusumpungan niya ang Panginoon. Buong puso at buong kaluluwa. At hindi masyadong marami ang panahon natin to do this. Kasi marami pagdating sa Diyos, parang naglalaro lang eh. Para bang they think, I can do that later, I'll just do what I want now. No. Remember Isaiah 55:6? Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while
He is near. Hindi mo siya palaging masusumpungan kung sinayang mo na ang panahon binigay niya sa'yo. At hindi siya palaging malapit sa mga taong lumalayo sa Kanya. Habang may panahon, gamitin mo na yon. Now is the time to do that. Because later, kung may desire ka na ngayon at binaliwala mo yung binibigay ng Diyos, remember, later mawawala yan. And then, abala ka na ulit sa ibang bagay hanggang makalimutan mo. Sayang, di ba? Paano naman yung mga hindi humahanap sa Diyos? Alam niyo, God is truly a gracious and merciful God. Bagamat pangako ng Panginoon, pag hinanap mo siya ng buong puso, masusumpungan mo siya, hindi limitado ang awa at biyaya ng Diyos sa mga naghahanap sa Kanya. Kahit sa mga hindi naghahanap. Bakit? Isaiah 65:1, I am sought of them that asked not for me. I am found of them that sought me not. I said, behold me unto a nation that was not called by my name. Tingnan nyo, hinanap nila ako na mga hindi naghanap sa akin noon. At nasumpungan nila ako na hindi humahanap sa akin. Masdan nyo ako. Kahit di ko kayo tinawag una sa pangalan. Ibig sabihin, sa una, hindi sila interesado. But later on, God had mercy on them, of course. Kaya, salamat. That's an encouragement. Like yung kwento ni Saul at sa ibang mga characters na hindi naman sila seryoso nung una eh. Pero kinatagpo sila ng Diyos. There's always hope in God. Kung tayo hindi seryoso sa Panginoon, pwedeng baguhin ng Diyos puso natin. Kung may mga mahal tayo sa buhay, mga kakilala na ayaw sa Panginoon, pwedeng baguhin ng Diyos. But again, ito yung mga exception to the rule. Because, again, generally speaking, kumikilos ang Diyos sa atin, at kapag kumilos siya, huwag mong matigasin ang puso mo. O, diba? Ang point is, huwag tayong maging complacent. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, nararanasan mong kabutihan niya at awa, yun yung panahon para totoong lumapit. Huwag mong baliwalayin, baka hindi mo alam kung babalik pa yon. Yun ang paalala at warning sa mga lumalayo sa Diyos. Bakit? May second part yun eh. But if thou forsake Him, He will cast thee off forever. Ibig sabihin, hindi naman nila totoong hinanap ang Diyos. At yun na nakakatakot, habang panahong mapahiwalay sa Diyos. They don't see the importance of that. Familiar kayo sa 1 John 2:19, pero nung tinitingnan ko siya sa Amplified Bible, ito ang pagkakabasa doon. 1 John 2:19. Sabi doon, they went out from us, seeming at first to be Christians, but they were not really of us, because they were not truly born again and spiritually transformed. For if they had been of us, they would have remained with us. But they went out teaching false doctrine so that it would be clearly shown that none of them are of us. Kaya pala sila tuluyang lumayo, hindi na bumalik, originally, hindi talaga sila sa Panginoon, just like Judas. Hindi naman of course ibig sabihin, pag umalis sa church, hindi na Kristiyano. Merong naaalis sa church, naghahanap ng panibagong sasambahan. Andun yung desire, kahit malayo. Pero yung ayaw na talaga, tapos sabi, Kristiyano naman ako, mahal ko ang Diyos. Ayaw sa Diyos? What does that prove? Diba? So, know God personally, serve God sincerely, seek Him constantly, and then ang ika-apat na reminder, be strong in the Lord. Sabi sa verse 10, take heed now, for the Lord hath chosen thee to build an house for the sanctuary. Be strong. Kailangan, just like in the case of Solomon, kailangan niyang pakinggan at seryosohin ang salita ng Diyos at ang pagtawag ng Diyos sa kanya. Tayo rin, di ba? And you would imagine, hindi maliit na gawain yung kanyang gagawin to build the temple, which at that time will be the grandest structure ever. Bubuhos nila lahat yan. That's why he had to be strong in the Lord para sa isang napakalaking gawain.
At ang bawat totoong Kristiyano, inihahanda tayo ng Diyos sa isang malaking gawain. Actually, ito mismo yun eh. Nagsisimula tayo and then papakita ng Diyos ano pa ang gusto niya. Paalala ni Apostle Paul sa mga Ephesian believers, Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Pagkatapos niyang ibigay yung sinasabing the whole armor of God, which includes the Word of God, prayer, lahat ng alam nating mahalaga galing sa Diyos, yung pananampalataya, di ba? Yung Ebanghelyo. Pinaalala niya in verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kailangan natin lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmayabang and say, matagal na akong Christian, kaya ko yan kahit wala yung binigay ng Diyos. No, we can only continue on because of what God has provided for us. Gamitin natin. Privilege yan. And there's always a spiritual battle. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. There's still that battle. Kaya nga ang tao, gaya ng binabanggit ni Pastor Eric, would choose to follow God or to depart, to do good, or to commit sin. Andiyan yan eh. There's always the battle. So, kung paano alam natin how important it is to be physically strong, diba? Kung pwede lang, ayaw natin magkasakit eh. So, we take vitamins, we exercise, we do what we can to make this body strong. Iisa lang kasi yan. Much more. Yung ating spiritual life. What are we doing para maging spiritually strong tayo? Pagdating ng labanan, handa tayo. Kailangan nating magpakatatag sa Panginoon, mga kapatid. So, know God personally, serve God sincerely, seek Him constantly, be strong in the Lord, and finally, do what God wants immediately. Gawin mo na agad yung pinapagawa ng Panginoon. Sabi niya sa 10, take heed now, that's the beginning, and then the last part, and do it. Diba? Pag tayo nagbabasa ng Bible, pag tayo nakikinig ng kanyang salita, especially in our personal devotional time, pag tayo nakikinig ng mensahe as we attend church, at merong itinuro ang Panginoon, are we serious enough to listen to God and say, yes, Lord, I'll do it. Here am I, Lord. Use me. Ganun ba tayo? Immediate? Or pababayaan nating muli na mawala until such time, paalala na naman ng Panginoon, kaya lang sometimes matagal ang gap. Siguro kailangan, something must happen to us immediately. At that particular time, if you are reading your Bible or listening, pray. Lord, ituro niyo po sa akin, itanim niyo sa akin to. Kung kinakailangan mo magsulat, isulat mo so that you will know what God wants you to do. Siguro kailangan we should be able to visualize ano yung next step pa. Something more concrete. Lord, gusto niyong lumabas ako to talk to my neighbor and then witness to him or her? I'll do it. Use me, Lord. Gawin natin. Because kapag puro tayo pakinig at nadadagdagan ng impormasyon pero wala tayong ginagawa. Ano sabi si James, di ba? Para ka tumingin sa salamin, hindi mo pinansin kung may dumi ka. Same thing, di ba? Tinuturuan tayo ng Diyos, He wants us to learn and to follow. Ang pagpapala ng Diyos sa mga nakikinig, nagbabasa at gumagawa ng kanyang mga salita. Huwag tayo maging unconcerned or complacent. Let's do something concrete and specific na gusto ng Panginoon. Kung merong pinapakita ang Diyos o nilalagay na desire, ang tawag sa tao na puro pangitain, visionary. Di ba? Kasi may nakikita ka. Pero ang tanong, what's next? After you see that, Lord, this is what you want. Are you the action taker? Ready to do something?
Maganda yung observation ni David Guzik. Tandaan nyo, from last time na pag-aaral natin, inihanda lahat ni David, lahat ng pwede niya magawa, kahit sa kanyang sariling resources, ibinigay niya to ensure, pag dumating ang panahon, itatayo na ni Solomon ang lahat, yung temple, hindi siya kukulangan sa resources. Pero sabi ni David Guzik, all of David's exhaustive preparations would be for nothing if Solomon did not complete the job that David started. Sayang. Aanhin niya lahat yun at yung magaganda niyang sinasabi kung hindi magsisimula si Solomon at hindi niya tatapusin. Solomon was willing to listen and even ask God for wisdom. Nagampanan niya until maipatayo ang temple natapos. But you know, the sad thing, Solomon forgot his own relationship with God. Oo, napatayo mo na. Napakaganda ng gawain, hinahangaan ng buong bansa. Napakatalino niya. Nakalimutan niya ang sinabi ng Diyos na sumunod sa Kanya. Huwag kukuha ng maraming ng mga babae na maglalayo sa Kanya, yung mga sumasamba sa Diyos. Yun mismo ang Kanyang ginawa. Yung sinabi ng Diyos na huwag niyang gawin. Dumayo ang Kanyang puso sa Diyos. Now, as I was thinking of this, he had one task to do at that time, and he was able to finish that, the temple of the Lord. In one sense, naisip ko, salamat sa Panginoon for giving us that vision and work for the church. Tapos meron tayong building program, and so we're praying that God would supply the need. Because God is faithful. Malaking blessing yan, di ba? For the church, for the school, tapos yung pastoral house. It's a big project also. But God is able to accomplish His plan. Now, aside from the building of the church, tayo as Christians, we are also in the business of building lives. Buhay ang pinag-uusapan. Because as we know, ang definition ng church, ito yung mga iniligtas ng Panginoon. Save people. Diba? Yung makasalanan, iniligtas ng Panginoon, binago ang buhay. Tayo yung iglesia eh. At picture lang yung building. Okay? Ang totoong pinananahanan ng Diyos, ang mga anak niya. But as Christians, kumusta yung buhay natin? Nasabi na ba natin talagang ganun masidi ang ating damdamin para sa Diyos? At ito na ba yung buhay ng Kristiyano na gusto natin na talagang napakalapit sa Panginoon at nagbubunga ng bunga ng Espiritu? Nagagabayan ba natin yung ibang Kristiyano na lumago sa Panginoon? Are we even helping people to come to know the Lord at inaakay natin sila? Ako, tinuruan ako ng Panginoon for a long time. Gusto ko rin ipasa sa iyo. Is that happening to us? That's the key to having yung ating dream and desire to have a vibrant church. Kung church natin magpapatuloy na masigla at talaga namang ginagamit ng Panginoon sa ating mundo, that should happen to us now, and we should continue to transfer that to the next generation. Ang paalala sa atin, as I end, I'll go to 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 reminds us kung paanong tayo daw ay manggagawa ng Panginoon. 1 Corinthians 3:9-11. For we are laborers together with God. You are God's husbandry. Ibig sabihin ng husbandry, field. You are God's building. According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I've laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Mag-ingat tayo, paano tayo nagtatayo. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Ang totoong Kristiyano, alam niya, niligtas siya ng Diyos sa biyaya niya. At nagpapatuloy siya na maglingkod sa Diyos sa biyaya niya. Ayaw nating ubusin yung ating panahon at lakas. Basta kung ano-ano lang tinatayo mo, para ka nagtayo sa buhangin.
later on mawawala na. Just like Paul, we want to be a wise master builder. Tamang pagtatatag. Sinigurado niyang ipaalam ang totoong foundation. At ang totoong nagtatatag sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At gusto natin, lahat ay sa Kanya nakasalig. At the end, hindi magko-collapse, hindi mawawala ng saysay, pinatatag ng Panginoon. Kasi sa Kanya. But ang question is, what kind of materials are we using? Sabi sa verse 12 to 14, now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Hindi lang pala sapat that we are busy. We should be busy with the right things and using the right instruments na ibinigay ng Diyos. Yung mga hindi tatagal, just like wood, hay, and stubble, masusunog daw yan. Lahat ng ginawa natin, hindi para sa kalwalatian ng Diyos, pero for our personal gain, mawawala lang lahat yan. Pero yung para sa Panginoon, na magtatagal, may gantimpala, at yun ang gusto natin. Our Lord's approval, well done, my good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. What a great reward. And so, as you go to the last part, from 15 to 17, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Pwede pala maging Kristiyano, pero nasayang ang buhay mo. Wag. Wag nating hayaan magkaganon. 16, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. What a great imagery. We are God's temple. Siya ang nagligtas sa atin, siyang patuloy nagpapatatag sa atin. Let's help and encourage everyone because the same Spirit is within us. Naway patatagin pa tayo ng Panginoon. And naway masarap makita yung mga younger Christians growing in the Lord. At pagkalipas natin, sila naman ang magpapasa ng pananampalataya ito. Napakasarap, but let's still do what we can sa ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Let's pray. Almighty Father, maraming salamat sa mga pagpapaalala sapagkat totoo, Panginoon, whether we like it or not, whether we accept it or not, we are building. At sana ang aming pagtatatag ay nasa tamang foundation, which is upon our Lord Jesus Christ. And we are using the right materials na hindi masusunog sapagkat ito po ay para sa inyong kalwalatian. And I pray that we would have that vision na kami ay maging matatag sa inyo at ang pananampalatayang ito ay maipasa namin ng may buong sigasig sa aming mga anak at sa susunod na henerasyon so that they in turn will pass it on to others. Maraming salamat for the blessed opportunity to minister to people, and I pray patuloy niyo po kaming katagpuin, patuloy kayong mangusap sa amin and help us to encourage one another in you. Blessed be your name, in the Lord Jesus' name. Amen. Salamat po.